Mula sa punong himpilan ng Philippine Marine Corps, ito ang Balitang Mandirigma, the Philippine Marine Corps Virtual News Program. Sa ulo ng mga balita, Commander 1st Marine Brigade itinalagang bagong commander ng Joint Task Force NCR. Change of command ceremony ng Shore-Based Anti-Ship Missile Battalion ng Philippine Marine Corps nangyari. Mga Marines ng Marine Battalion Landing Team 3 tumulak papuntang Hawaii para sa isang training exercise. Mga tropang Marines ng 1st Marine Brigade nagsagawa ng pagsasanay sa rifle proficiency. Special Operations Platoon Training kasalukuyang ginaganap sa 2nd Marine Brigade. Deputy Commandant ng Philippine Marine Corps nag-farewell visit sa mga tropa ng Marines sa Palawan. Marine Battalion Landing Team 10 nakatanggap ng parangal mula sa probinsya ng Cagayan. Ito ang Balitang Mandirigma, ang inyong mga tagapagbalitang Mandirigma, 2nd Lieutenant Francis Gonzales, Philippine Navy Marines, at 2nd Lieutenant Philip Pinera, Philippine Navy Marines. Magandang araw! Ito ang mga balita ng mga mandirigmang marino na laging handang magtanggol sa buong kapuluan. Inihahatid ng mga tagapagbalitang mandirigma mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mula sa tahanan ng The Most Ready Force, ang Philippine Marine Corps. Ako si 2nd Lieutenant Philip Pinera, Philippine Navy Marines. At ako si 2nd Lieutenant Francis Gonzales, Philippine Navy Marines. Ito ang Balitang Mandirigma. Itinilagang bagong commander ng Joint Task Force NCR si Brigadier General Eric A. Macaambak, Philippine Navy Marines, ang kasalukuyang commander ng 1st Marine Brigade. Si Brigadier General Macaambak ay nagsilbing 28th Commander ng 1st Marine Brigade, Philippine Marine Corps at Commander ng Naval Task Group Central, Joint Task Force Central Western Mindanao Command. Si Brigadier General Macaambak ay miyembro ng PMA, ang Laudiwa Class of 1992, at nagtapos ng Master's Degree in Government Management sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Siya ang humalili kay Major General Larida, Philippine Navy Marines, na nanunungkulan bilang Deputy Chief of Staff for Operations ng AFP J3. Sa talumpati ng AFP Chief of Staff, pinuri ni General Bronner ang papalabas na commander na si Major General Larida para sa kanyang dedikasyon sa serbisyo at makabuluhang kontribusyon sa JTF-NCR. Binigyang diin din niya ang huwarang pamumuno at kadalubhasaan sa pagpapatakbo ni Brigadier General Macaambak. Itinalaga namang bagong commanding officer si Lieutenant Colonel Lloyd Ian M. Kagampan, Philippine Navy Marines, ng Shore-Based Anti-Ship Missile Battalion. Nagkaroon ng isang change of command ceremony noong ika-11 ng Hulyo 2024 na ginanap sa Blaine Theater ng DC NSLG San Antonio, Zambales. At si Major General Arturo G. Rojas, Philippine Navy Marines, Commandant Philippine Marine Corps, ang nagsilbi bilang presiding officer. Taos-pusong tinanggap ni Lieutenant Colonel Kagampan ang bago nitong posisyon bilang commander ng Masbasang Battalion na under ng Combat Defense Regiment. Samantalang nagpasalamat naman si Lieutenant Colonel Miguel D. Perez, Philippine Navy Marines, ang outgoing battalion commander sa buong Tagasbasang Battalion at sa leadership ng Philippine Marine Corps. Sa ibang balita, tumulak papuntang Honolulu, Hawaii ang piling miyembro ng Philippine Marine Corps para sa isang international training exercise. 18 miyembro ng Philippine Marine Corps ang lumahok sa Rim of the Pacific Exercise 2024 sa Hawaii Islands at sa Southern California. Kasama rin dito ang US Marine Forces of the Pacific, Marines at Navy ng iba't ibang bansa. Ang exercise na ito ay para ma-enhance ang interoperability, magkikipag-ugnayan sa iba't ibang military force at para mapahusay ang operational effectiveness. Ito rin na isinasagawa 2 beses sa isang taon. Pakinggan naman natin ang mga balita mula sa ating mga mandirigma sa buong bansa. Ito ang mga ulat ng brigada. Mga tropang Marines ng 1st Marine Brigade nagsagawa ng pagsasanay sa rifle proficiency. Para sa buong detalye ng balitang yan, narito si Corporal Chris Ivan Solmerano, Philippine Navy Marines. Ang Rifle Proficiency Marksmanship Training ay naglalayong hasain pa ang kakayahan, kaalaman at kapabilidad ng bawat Marine at mabuo ang kanilang basic handling experience sa paghawak ng kanilang mga rifle.
Ito ay sinagawaan noong July 12 sa bayan ng Barrera, Maguindanao del Norte. Kabilang dito ang Fundamentals of Marksmanship Instruction in Advanced Techniques Training para sa makabagong tactical movements at pagsasanay sa pamamaraan ng paghawak ng armas. Samantala, ang acting commander ng 1st Marine Brigade na si Colonel Dioneda, Philippine Navy Marines General Staff Corps, ay siyang naging pangunahing pandangal sa closing ceremony kung saan pinaalalahanan niya ang tropa na pahalagaan at alalahanin ang lahat ng kanilang natutunan sa training at gamitin ito sa nararapat na sitwasyon. Pinuri din ni Colonel Dioneda ang lahat ng training directorates sa kanilang suporta upang maisakatuparan ang pagsasanay. Bilang the most ready Marines, ang tropang Marines ng Central Mindanao ay nananatiling laging handa sa anumang posibleng aberya o sitwasyon na kakailanganin ang kanilang mga serbisyo. Para sa ulat ng 1st Marine Brigade, ako si Corporal Chris Ivan Solmirado, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office. Ito ang Balitang Mandirigma. Special Operations Platoon Training kasulukuyang ginagawa sa 2nd Marine Brigade. Ang buong detalye ng balitang yan ihahatid sa atin ni Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines. Mahigpit na nakibahagi sa isang serye ng mga komprehensibong pagsasanay ang mga Special Operations Platoon Trainees sa ilalim ng 2nd Marine Brigade sa Tawi-Tawi na nagsimula noong July 5, 2024. Ang pagsasanay na kinabibilangan ng ating mga Marines na miyembro ng Special Operations Platoon ay idinisenyo upang mapahusay ang kanilang kahandaan sa labanan at pagiging epektibo sa anumang operasyong militar. Kasama sa pagsasanay ay ang iba't ibang mga aktibidad na susubok sa pisikal na aspeto ng mga sundalo o physical conditioning. Kasama rin ang pagsasanay sa pagmamanipula ng rifle, mga pagsasanay sa close quarter battle, waterborne phase, at pagpaplano at pagpapatupad ng misyon. Ang mga nagsasanay ay sumasailalim sa makatotohanang mga senaryo upang maihanda sila para sa aktual na mga sitwasyon ng labanan. Ang mga pagsasanay na ito ay mahalaga sa paghubog sa mga mandirigmang marino na may kakayahang gumanap sa ilalim ng pinakamahirap na mga kondisyon. Tinitiyak ng pagsasanay na ang bawat trainee ay magiging bihasa sa mahalagang kasanayan sa pakikipaglaban at handa para sa anumang mga operasyong pang-combat at mga sitwasyong pang-emergency. Para sa ulat ng 2nd Marine Brigade, ako si Corporal MJ Hayahay, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office. At ito ang Balitang Mandirigma. Deputy Commandant Philippine Marine Corps, nag-farewell visit sa mga tropang Marines sa Palawan. Para sa karagdagang ulat, narito si Corporal Abel Rubilios, Philippine Navy Marines. Nagsagawa ng farewell visit si Brigadier General Romeo T. Racadio, Philippine Navy Marines, ang Deputy Commandant ng Philippine Marine Corps sa headquarters ng 3rd Marine Brigade sa Marimbes, Rodolfo, Punsalan, Barangay Tinigiban, Puerto Princesa City, Palawan noong 9 ng Hulyo 2024. Sa kanyang pagbisita, ipinahayag ni Brigadier General Racadio ang kanyang taus-pusong pagpapasalamat sa mainit na pagtanggap sa kanya. Itinatampok din niya ang kanyang pagbisita, ang kanyang pagkikipagkaibigan at suporta na naging tanda ng kanyang paglilingkod at serbisyo sa bayan. Nagbahagi rin siya ng napakahalagang mga payo na inihimok ang bawat marino na magkaroon ng pasensya at manatiling nakatuon sa mga tungkulin. Sa kanyang talumpati, ginunita ni Brigadier General Racadio ang kanyang mga unang araw sa Corps. Naalala niya ang unang assignment sa 3rd Marine Brigade bilang isang batang second lieutenant sa Basilan. Naalala rin niya ang mainit na pagtanggap ng brigada na magsilbi siyang Chief of Staff ng Western Command. Nagbigay din ang mga pagbabalik tanaw ni Brigadier General Racadio sa malalim na koneksyon at pangmatagalang alaala niya kasama ang 3rd Marine Brigade. Ito ay nagsilbi isang matinding paalala ng mahaba at kilalang karera ng Deputy Commandant na nag-iwan ng pamana ng dedikasyon at pamumuno na magbibigay ng inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga marino. Para sa ulat ng 3rd Marine Brigade, ako si Corporal Abel Rubilios, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office. Ito ang Balitang Mandirigma! Marine Battalion Landing Team 10 nakatanggap ng parangal mula sa probinsya ng Cagayan.
Para sa buong detalye ng balitang yan, ihahatid sa atin ni Sergeant Arnel Balnao, Philippine Navy Marines. Imbagal daw yung amin di tayo Ilocos, mga Ilocanja. Nakatanggap ng Certificate of Appreciation ang Marine Battalion Landing Team 10 para sa ginawa nilang pagsuporta sa lalawigan ng Cagayan. Personal na tinanggap ni Lieutenant Colonel Rodel Pacifico D. Nono, Philippine Navy Marines, Commanding Officer ng Marine Battalion Landing Team 10, ang parangal bilang pagkilala sa pinakitang suporta at tulong ng inyong mga Marines sa pagdiriwang ng 444th Aggaunac, Cagayan, Pagurupanan Endless Fund, Cagayan. Iginawad ang Certificate of Appreciation ng LGU ng Probinsya, Cagayan, kasabay ng flag raising ceremony sa Capitol Compound, Tuguegarao City, Cagayan bilang pagkilala sa patuloy na suporta at kontribusyon ng inyong Philippine Marines sa pagpapabuti ng nasabing lalawigan. Isa pong karangalan ang kayo ay aming mapaglingkuran. Maraming salamat po sa binigay ninyong pagkilala sa Philippine Marine Corps. Sa ulat ng 4th Marine Brigade, ako si Sergeant Arnel Balnao, Philippine Navy Marines, ang tagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office. Ito ang Balitang Mandirigma! Alam niyo ba kung ano ang tawag dito? Ito ay tinatawag na Herringbone Pearl Cup o HPD Cup dahil gawa ito sa telang hinabi na naghahalintulad sa buto ng isang herringbone fish. Ito ay isa sa mga sinusuot na sombrero ng ating mga Marines. Ito ay isinusuot kasama ng pixelated battle dress uniform o PBDU. Ito ay hango sa US Army Field Cup design at Railroad Engineer Cup na original na ginamit noong World War II. Patuloy pa rin pong tumatanggap ng mga aplikante ang Philippine Marine Corps. Para sa mga gustong pumasok sa Naval Officers Candidate Course at Marine Basic Course, maaari kayong makipag-ugnayan sa Philippine Marine Corps Recruitment Office para sa detalye ng schedule at kung paano mag-apply. Maaari kayong magtungo sa kanilang opisina na matatagpuan sa Marine Barracks Rudyardo Brown, Fort Bonifacio, Taguig City. O kaya ay tumawag sa mga numerong naka-flash sa inyong screen. Para naman sa lahat ng mga active Marines, patuloy pa rin pong tumatanggap ng mga entries para sa book review contest ng Philippine Marine Corps. Ang kailangan lamang gawin ay basahin ang CPMC's professional reading list at share your thoughts sa pamamagitan ng pagsulat. Layunin ng programang ito na mahasa ang critical thinking, reading, and writing skills ng lahat ng individual Marines. Para sa karagdagang detalye kung paano sumali, i-scan lamang ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Ang last submission ng entries ay sa August 30, 2024. Shoutout muna tayo! Shoutout sa mga sumusuporta sa Balitang Mandirigma. PMA Bagong Sina Class of 2024. Major Driver Belonia, Philippine Navy Marines, Lieutenant Colonel Hermelino Tusi Jr., Philippine Navy Marines, Staff Sergeant Albert Castillo, Philippine Navy Marines, at buong VIP Class 11. Para sa inyong mga shoutout, i-comment lang po sa comment section ng ating Facebook page at YouTube channel ng Balitang Mandirigma. At yan ang mga balita ng inyong mga mandirigmang marino ngayong linggo. Muli ako sa Second Lieutenant Francis Gonzalez, Philippine Navy Marines. At ako si Second Lieutenant Philip Pinero, Philippine Navy Marines. Sa ngalan ng karangalan, katungkulan at kabayanihan, ito ang Balitang Mandirigma.